nakalimutan ko yung microphone ko. So, salamat naman po sa pagkakataong ito na tayo po ay muling nag-iipon sa dakong lugar na ito. Salamat sa Diyos na nakaiwas po tayo sa heat stroke. Malaking biyaya po yan, no? Kanina po, nung nagagawa ko ng lesson po, nakaramdam ako ng medyo sobrang init na heat wave. Kaya agad-agad ako nag-shower, wala nang shampoohan, sabon lang. Yun na, fresh na fresh. At lagi tayong mag-hydrate. Ibig sabihin na lagi tayong uminom ng malamig na tubig. At mag-pray tayo. Amen? Dahil kailangan natin malusog para iwas stroke tayo. Dahil kung kaso ngayong panahon na dinadala sa hospital, pati tuloy bundok na i-stroke na rin. Bundok namin dyan, laging nasusunog. Nawa pag bumaha ay umulan, hindi po tayo babahain. Yan, pag-pray po natin mga nagsusunog ng bundok natin. So, maya-maya po mga kapatid, after our service, mayroon tayong i-dedicate dito na gagamitin natin sa church na ito. Mapagpapala ng Panginoon para medyo malakas ang ating street preaching. Yan, medyo magtatagal na po yan. Yung unang ginamit natin nasa Salcedo na. So hanggang ngayon buhay pa dahil lahat na ginagamit ng Panginoon ay tumatagal yan. Amen? At kahapon, nagpaalam na rin po yung sasakyan natin na nag-serve ng 20 years or 13 years dito, si Sister Lucida. Nakakamiss na? Okay. So, when it's time to go, it's time to go. We cannot do anything. Isa masira dyan. So mga kapatid, ngayong gabi, let us turn our Bibles. Mamaya dedicate natin ito after our service. Please turn your Bibles with me on the book of 1 Kings as you rise and open your Bible on the book to the book of 1 Kings. 1 Kings chapter 18 verses 41 to 44. Kung andyan na po kayo, ating basahin mula verse 41 hanggang verse 44 responsively. Mauna po ako sa verse 41. Sa susunod tayong verse hanggang makaabot po tayo all together na sa verse 44. Amen? Amen. All right. Verse 41, and Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went up to the top of Carmel, and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees. Verse 43, and said to his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up and looked, and said, There is nothing. And he said, Go again 7 times. Altogether now, on verse 44, and it came to pass at the 7th time that he said, Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee not. Tayo po magalangin. Dakilang Diyos na magpala sa lahat. O Panginoon, kayo po muli ang aming tinataas sa oras nito. Maraming salamat po, Ama, sa
bawat isa sa amin na nagbigay muli ng panahon, pagpapahalaga po or pagbibigay ng pahalaga sa aming pandalanginan nito, Panginoon. Nawa po ay mabless muli ang bawat isa sa mensahe na kanilang mapapakinggan. Bless niyo po ang inyong lingkod, pagkaluban niyo po ako, Ama, na wisdom, magamit po muli, Panginoon, sa pagbulay-bulay ng salita, maging po sa kanilang lahat na nakikinig sa amin. At taboy niyo po ang mga presensya ng diablo nito, Panginoon, upang hindi po siya makakilos at maging magpapala po ang lesson ito na mapakinggan sa gabi, Panginoon. Muli po kayo po aming tinataas. Ang lahat ng ito ay aming sa dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please, thank you. Please take your seats. Nabubulong na ba? Baka na-stroke na ako. Na-stroke yung dila ko. Alright. Ang title ng sermon ko ngayong gabi, Some Prayers with No Answer. Some prayers with no answer. Sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, naranasan mo na ba, kapatid, or may maset ka ba sa lahat ng ipinapanalangin mo sa Panginoon, sa kanyang trono ng biyaya, kung mayroon man na hanggang ngayon hindi pa niya nasasagot or hindi pa niya binibigyan ng kasagutan? Bagamat maaring totoo yan or hindi, or mayroon na kayong mga prayer request dyan sa GC natin na maaring nasagot na niya. Praise God. Dahil ako ay naniniwala na walang anak ng Diyos katulad po natin na may pananampalataya, na may relasyon, ay tumawag sa Panginoon at naging nabigo po or nawalang kabuluhan ang kanyang paglapit sa Diyos o sa trono ng biyaya na ating napakinggan nung Wednesday, no? So, hindi madalas na sagutin ng Diyos ang ating panalangin. Okay? Sa paraang iniisip natin at maraming beses itong ikinamamangha ng bawat isa or ikinagugulat natin. Why? There are times na parang hindi yata tayo pinapakinggan o hindi tinutugon ng Diyos. Pero mga kapatid, naniniwala ako na sa ilang paraan, baka hindi nyo lang napapansin, sinagot na ng Diyos yan. Okay? Nang bawat panalangin natin idinadaing ay sinagot na po ng Panginoon yan. Minsan, maaring sabihin ng Diyos, kung sakali mang hindi, alam niyo na po yun, na proseso niya. Ang Diyos natin ay hindi kaagad-agad sumasagot po yan. Okay? Maaring sabihin ng Diyos, oh, hindi pa takdang panahon, anak, para sagutin ko ang idinadalangin mo sa akin. Oh, sasabihin niya, sa ibang pagkakataon, huwag kang apurado. Darating din yan. Parang ano, parang conversation ng ama at anak, magulang, di ba? Sa ating Ama sa langit. Sa ibang bagay naman po, maaari sabihin ng Diyos, huwag kang masyadong apurado dyan.
Maging pasensyoso ka lamang. Mayroon akong magandang bagay na inilalaan para sa iyo. Hindi yan. Ano man po yan na inilalapit natin sa Diyos, huwag tayong apurado. Dahil ang Diyos, mas marunong siya sa pagdidiskarte. Ayaw kanya mapahamak. Kaya lahat ng idinudul mo sa kanya sa panalangin, antay ka lang. Yung mga pag-aalala natin, worries natin, hindi solution yan para nila hindi masasagot ang panalangin natin. Salamat na kayo po ay nagtitiwala sa Diyos. Andyan pa rin yung confidential nyo. Ako ay nalulugod bilang pastor nyo na pinagkakatiwalaan nyo ang Panginoon natin dito sa church. Kasi kung hindi, isa na kayo sa mga taong nandiyan sa labas na wala lang, Diyos, 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 sabi lang po nila, pero talaga namang wala silang Diyos. Okay? Ang dami tao ngayon. Bukang bibig ng nilang Diyos, pero ang katotohanan, wala ang Diyos nila sa kanilang puso. Ang Diyos nila, alam nyo na. Hindi ko na inuulit-ulit sa inyo yan. Ang Diyos nila, pera. Ang Diyos nila, yung buhay nila. Ang Diyos nila, yung sarili nila. Ang Diyos nila, ang dami-dami. Kayo, ibang Diyos nyo, tayo dito. Ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia. Kaya, isipin natin lagi. I-practice natin sa buhay natin. Na sa tagal nating panahon na nakakasama ang Panginoon sa church na ito, sa inyong mga buhay-buhay, dapat alam nyo na ang proseso ng Panginoon. Hindi na kayo ignorante dyan. Alam nyo na yan. There are always three things na ayon sa Biblia, ang pananalangin ay nababanggit sa tatlong pamamaraan. For example, mag-cite an example, yung ating passage kanina na binasa. Si Elijah. Di ba si Elijah? Kahit naging matagumpay, sinagot ng Diyos agad-agad, instantly. Noong humingi siya ng apoy mula sa langit, agad-agad ibinigay ng Diyos. Para, Para sunugin yung burnt offering. Yung pananalangin ng mga walang Diyos na mga falsong propeta ni Jezebel, sila'y katulad ngayon ng mga maraming tao ngayong panahon na nananalangin sa Diyos na hindi sinasagot ng Diyos. Pero si Elijah, one click lang. Di ba? One click lang. Same din ang ginawa nila, same. Kasi si Elijah nga, siyang humingi ng pabor sa mga tauhan ni Haring Ahab saka si Jezebel, kasama ang mga 400 na propeta. Tama 400 prophets of Baal. Magsuuna kayo dahil marami kayo, sabi ni King Elijah. Ako, mag-isa ako Mag-isa ako na propeta ng Diyos. Mauna kayo. Ang Diyos na sasagot sa apoy na susunugin ang bakang ito na kakatayin nyo, siya ang Diyos. Yon. Pero, siyempre, yung mga falsong propeta ni Baal, kung binasa nyo po ang Biblia, diyan sa 1 Kings chapter 18, napahiya po sila. Itong si Elijah may pagkasutil Sige, lakasan nyo pa ang pananalangin. Sige, baka yung Diyos nyo natutulog. Lakasan nyo pa. Baka nagbibiyahe, kailangan pang gisingin. Ganon. Nakakatawa, pagka siguro nandun tayo,
Ako natatawa ko kay Elijah Nagpagbinabasa ko ang First Kings. Hanggang mula umaga hanggang dapit hapon, walang Diyos na sumagot sa panalangin po nila. Hanggang ginawad po nila yung ritual nila, nagsugat-sugat sila ng katawan nila para lumabas ng dugo. At sabi nila, oh Baal, pakinggan mo kami. Paano sasagot si Baal? Siya yung rebulto Di ba? Yun yung rebulto ko noon, nung Katoliko ako, may mata, hindi makakita, John Paul, di ba? May tainga, hindi makarinig, inilibot-libot na di madmadyong, di ba? Kasama ako doon noong bata ako. Pagkagay ng Simana Santa, isa ako doon na luko-luko. Kasama ako na nagtutulak doon sa napakalaking Birhen Maria doon sa amin. Kasi kaya yung pista namin doon Abril. Mula doon sa chapel. Ganun din po yung mga Diyos-Diyosan ni Baal, ni Jezebel, hindi sumasagot. Kasi falsong Diyos-Diyosan sila. Kita nyo, kaysa nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi ako nagpatuloy sa Katoliko, kundi pag namatay ako sa mga panahon yun hindi ko kilala si Kristo, hindi nasa impyerno ako ngayon. Hindi ko kayang isin ng apoy na lumalagablab. Okay, salamat na lang po at ang aking damdamin ay nakuha ng Baptist, hindi nakuha ng Katoliko. Kaya pasalamat din po kayo, hindi na kayo nakuha ng Methodist, hindi kayo nakuha ng Iglesia ni Manalo, hindi kayo nakuha ng Saksi. Ang nakakuha sa inyo, Baptist, na nagtuturo ng salita ng Diyos na puro. Salamat po kayo sa Panginoon. Kaya, ganoon po nangyari. Si Elijah, nung siya nang sumunod, one click po. Paano nangyari yun? Tunay ang Diyos na pinaglilingkuran ni Elijah. Siya ang God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, and the God of Elijah. Pagkasabi niya, Lord, dumating na po yung katanghalian. Umiram siya ng kunting tao doon kay Ahab. Pero mo ko ng tao mo, yung mga Israelitang yan na nag-backslide para katayin itong baka. Ilagay nila sa altar. Lagyan nyo ng tubig. Ang palibot niyan. At ilatag nyo dyan yung baka na walang buhay. Lumabas ang dugo. Tapos, nanalangin si Elijah, Oh Lord God, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, let them know, ipaalam mo sa kanila na ako ang iyong lingkod at ikaw ang Diyos ko ng pinaglilingkuran ko. Di pa natapos ni Elijah, agad nasunog yung hain ng kawawang propeta galing sa langit. Nasunog lahat, pati yung tubig sininglot ng apoy. Tapos sabi ng mga Israelita, the Lord God, He is God. The Lord God, He is God. Kita nyo, bumalik loob ang mga Israelita. Nakita nila mula sa kapangyarihan ng panalangin, siniklot ng ibig sabihin po yun kasi parang nagustuhan ng Diyos ang hain na yun. Kisa yung inihain nila kay Ahab ay kay Baal. Yung Baal ngayon, yan yung paglalarawan po ng mga relihiyon ngayong panahon na walang tamang Diyos. Nalinlang sila ng dyablo, bulag sa katotohanan. Kaya kung nandyan po kayo mga nanonood dyan sa live streaming, maawa kayo sa kaluluwa nyo. Pagdating ng kamatayan, hindi kayo tatanggapin sa langit. Dahil ginagawa nyong sinungaling ang Diyos. Ilan naman po yun Yun ang ginagawa ng kasalanan sa buhay ng tao.
ginagawang sinungaling ang Diyos. Bakit ka papasukin ng Diyos sa langit? Sinasabi mong sinungaling siya. Right? Tayo po, nagsisi tayo. Tinanggap natin si Kristo. Nang babawi tayo. Umalis tayo doon sa maling turo. Pumunta tayo sa tamang turo. Ito ang turong tamang turo. Yan ang gusto ng Diyos sa turo. Papapasukin ka sa langit. Yun. Kaya, itong pananalangin natin mga kapatid, no? Kagaya ni Elijah. May mga times sa si Elijah, sinagot agad. May mga times hindi. Katulad ng yung problema na walang hamog, walang ulan ng 7 taon, pinaghirapan ng ipinalangin yan, kagaya ng binasa natin kanina. 7 beses niyang pinapunta yung batang yun para tignan kung may namumulak na sa di kalayuan. Habang ganito ang panalangin ni Elijah ganito pumunta yung kanyang 2 hita, ang kanyang ulo dito, ganyan siya nanalangin. No? Hindi ganyan na nagkukurus-kurus. Hindi po. Ganon panalangin ng lingkod ng Diyos. Nangungusap sa Panginoon. Ayon, pagkaraan ng 7 beses na pananalangin ng lingkod na ito, ayan na. Sabi mo na kay Ahab, mag-prepare na. Hindi pa niya natatapos yung iniinom niyang soft drink siguro, Sprite o RC. Tumakbo na agad. Kaya sabi ni Elijah, tumakbo ka na, baka abutan ka ng matinding ulan dyan sa daan. Yun ang naging kwento po noon, no? So, ganoon din po si Elijah, kanyang binigkis ang kanyang tiyan, tumakbo. Inunahan pa nga niya si Elijah, nakakarwahe si Elijah, si Ahab. Parang nagbistulang flash. May superpower si Elijah dahil binigyan siya ng Panginoon na tumakbo na mabilis. At inunahan si Ahab doon sa gate ng Jezreel. Ngayon, yan. So mga kapatid, tayo mga Kristiyano ngayon, parang ilagay natin ang sarili natin kay Elijah. Na hindi porke mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Ano kaya para isipan lang? Bakit 7 times na nanalangin si Elijah? Hindi kaya yung pagsusutil niya? Minsan, di ba? Isipan lang po naman. Sinutil niya kasi yung mga propeta ni Jezebel. Siguro, ewan lang, basta 7 times. You know, when we talk of 7 times, very significant yan sa Diyos. 7 times. 7 seals sa Revelation. 7 wonders. 7 times. Ganyan po, minsan mga kapatid, 7 times or 7 years kang mananalangin para sa isang bagay na matagal mo nang hinihiling sa Diyos. Think about it. No? That is how long sometimes that we should wait because God is working in your prayers. For example, another thing. Dito sa 2 Corinthians chapter 2, 7 to 10. Talagang nauutal na ko 7 to 10. 2 Corinthians po. Kung andyan na po kayo, marahan niyo pong basahin at antayin niyo po ako na magbasa ng malakas. Ito po yung kaso po ni Apostol Pablo na kung saan dumaranas po siya ng sakit. Take note, sakit. 2 Corinthians chapter 2. Ayan, dyan na po ako. And the Bible says here, so 2 Corinthians chapter 2, 7 to 10. 2 Corinthians 2, 7 to 10.
Bakit mali? About the thorn of the flesh. Yung ata, no? Second Corinthians 12. Yan. Sabi po diyan sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, "And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Verse 10, "Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, may sakit ako sa laman, then am I strong." Yung mapagkumbaba ka lagi. Ibig sabihin niya, mga kapatid, yung sakit minsan, sakit ni Pablo, for example, no? 3 beses na humiling ang apostol. Okay? Para alisin ang kanyang tinik sa laman. Kay Elijah, 7 times nag-pray. Si Apostol Pablo, 3 times. Another significant numbers dito. 7, 3. Dito na yung lahat, 3, 3, 7, 7. Lahat yan biblical sa buhay natin. The Lord Jesus Christ spent 3 days and 3 nights under the earth, and some of them traveled 3 days and 3 nights. Some of them did not eat, hindi sila kumain, nag-fasting sila ng 3 days and 3 nights. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Si Apostol Pablo na ginagamit ng Diyos, noong during his public ministry, ay talagang walang masasabi po na itinadalangin niya kahit magpalabas siya ng demonyo sa katawan ng tao o magpaalis ng mga sakit. Napapagaling lahat sa biyaya ng Diyos. Bakit nung siya na ang nagkasakit, hindi niya na niya maalis? Kahit humiling pa siya ng 3 times sa Panginoon. May nagsasabi ng kanyang sakit na thorn of flesh, yung kung itagalog po natin ay tinik sa laman, sa balat kasi yun ay yung iba sabi nila epilepsy, yung iba parang migraine, yung iba sinasabi nila parang sakit sa mata o problema sa pananalita. Pero ang layo, no, thorn of the flesh ito parang sakit sa balat. Nung tinignan ko sa Google, no, sa ating panahon na ngayon, ang thorn of the flesh ay maaring tumutugma ito sa sakit sa balat na kung tawagin ay actinomycetoma. Actinomycetoma. Nung tinignan ko pang picture niya, nakakadiri. Ito yung parang namamaga na sugat na may nana at grabe po yung mga sugat niya, parang hindi ko ma-describe. Tingnan niyo lang po, acetanoma, no? It is a chronic bacterial subcutaneous infection. Ibig sabihin ng subcutaneous, ito po yung layer ng skin natin. Dito sa second layer, subcutaneous. Ito ay, it is infected or it is caused by bacteria
or fungi. Okay? Or tinatawag na actinomyces that affect the skin and connective tissues. Kaya kung ganun po yung sakit na thorn of flesh ni Apostol Pablo, ay sobrang sakit po yun kasi nung tinignan kong picture sa Google, nagnanana. Nagnanana po. Okay? Kaya, nung panahon, wala pa kasi silang teknolohiya. Kaya siguro, umaasa na lang po sila sa mga albularyo, sa mga doktor kwak-kwak, no? Pero, kay Apostol Pablo, wala na siyang ibang malalapitan dahil ang Panginoon niya, si Jesus Cristo ay great physician. Kaso nga lang, 3 times niyang hindi nahiling yung kanyang hinihingi na pagpapagaling ng kanyang thorn of the flesh. So, ang sakit, mga kapatid, ang masasabi ko dito, ang sakit minsan, may iba't ibang aspeto yan sa ministeryo natin sa Panginoon. Kita nyo, no, pag may sakit ang isang tao, lumalapit agad sa Diyos, di ba? Oh. Yung dating walang sakit, kala mo di siya kakapitan ng sakit, ay, ang layo-layo sa Diyos, hindi naglilingkod yan. Pero pag nagkasakit po yan, lagi magbabasa ng Bible yan, laging nasa church yan. Diba? Ganyan minsan nagagawa ng may sakit eh. Number 1 yan sa GC na umingi ng favor sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, ganun siguro ang ginawa ng Panginoon kay Apostol Pablo para hindi po siya medyo magmayabang. Kasi napapansin natin sa mga ministry ng Apostol Pablo na ito, maaari siguro ginawa ng Panginoon yan, nakakalimutan na niya ang pagpapakumbaba. Kapansin-pansin po yan sa sulat niya dito sa binasa natin. Kaya ang masisilip po natin dito ay isang pagpapahayag mula sa Diyos na ipadama kay Pablo na hayaan niya mangyari ito. Hindi sagutin para patuloy pong magpakumbaba ang apostol. Kuha nyo? Pangalawa, yung mayroon itong sinasabi sa ministeryo na ang lahat ng ating dalangin ay laging ihiling sa Diyos at hindi sa ating sariling kaunawaan. May mga tao na hindi mararating ang kanilang kadakilan sa buhay kung hindi sila magkakaroon ng kapansanan. No? Hindi naman yung disability na kapansanan ang sinasabi natin dito. Mga sakit po yan. Kaya pag dumarating sa point natin yan, wag nawa na ipaitulot ng Diyos. Mas mahirap po talaga ang may sakit. Magastos, mabala, saka nakakaasiwa po yan sa ating paglilingkod sa Diyos kung may sakit ka. Right? Kaya, matyagan natin ang puso natin, hindi tayo nagmamalaki, hindi tayo nagmamayabang. Kung hindi ayaw nyo kayo ay dapuan ng sakit. Ang pangatlo, mayroon itong ministeryo na ng pagiging katulad ng tagapagligtas natin. Sinasabi ko sa inyo, ang laging goal natin ay maging Christ-like life. Maging katulad natin ang Panginoong Jesucristo, kung maaari. Okay? Yan. So, yan po, no? Yung mga sakit na yan sa buhay natin, sabihin natin, pagpapalad pa rin yan ng Diyos. Kaya huwag niyo pong mamasamain lagi na tayo, nagkakasakit tayo, para ipalala ang kababahan natin na huwag tayong magmamayabang, magmamalaki sa Panginoon. So, yun po, no?
Next, dumako tayo sa pangalawang aspeto. That is the service of the gathering. Saan po yan masusumpungan? Sa Luke chapter 9. Bagyan lang po sa left ng inyong Bible. Luke chapter 9 or Lucas 9. Mula 38 hanggang 39. Yan. Now, the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him. But, 13 po binabasa ko. But Jesus sent him away, saying, verse 39, chapter 8 po. Chapter, ganun ba? Sorry po, chapter 8 po. Chapter 8 ng Luke, 38 to 39. Pagpatuloy ko po sa verse 39. Return to thine own house, sabi ng Panginoon. Naka-reprint ito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, return, bumalik ka na lang sa bahay mo, and show how great things God hath done unto thee. Okay. Ano naman po yan? Sa ating pananalangin. Nakita po natin, sinasabi ng passage na ito, yung lalaking may mga demonyo na pinalayas ni Kristo. Na after napalayas po yung legion of devils sa kanyang katawan, ay naging normal na tao po siya. So, bilang pagduluwalhati sa Diyos ng taong yon, gusto niyang sundan ng Panginoon. Pero, siya ay hinadlangan ng Panginoon. Anong sinabi niya? Go back to thine house. There are times na pag naglilingkod po tayo sa Panginoon, gusto nating maglingkod sa Kanya, pero nakakatanggap tayo ng negative na feedback. So maging sensitibo tayo palagi sa paghingi natin sa Diyos. Kung anong mga gagawin natin, tayo pa talaga ay tatawagin niya na maglingkod sa Kanya after na tayo ay pinalayasan ng ganyan, parang style ng pagpapalayas ng diablo. Pero sa atin, ang titignan natin yung kahilingan ng gathering man. No? He was rejected. Pero rather, ang ginawa ng Panginoon sa kanya, go to thine house. Go to your family. Pumunta ka sa iyong pamilya. Sila ang akayin mo sa akin. So, mayroon din plano ang Panginoon para sa kanya. Kaya hindi po lahat ng plano natin na alam natin ay plano ng Diyos. Okay? Yun. Ipalam mo sa iba, sa kanyang sariling bansa, sa kanyang pamilya, ang ginawa ng Panginoon para sa kanya. Yan ang mission mo para sa akin. You start first in your house, in your town. Ganun po. Maging may po tayo lagi sa leading ng Holy Spirit sa buhay natin. Always no. Yon. Then, pangatlo, kahit mismo ng Panginoon, naranasan din po niya ang pagtanggi ng Panginoong Diyos sa kanya. He was the sin bearer. Siya po ay sin bearer. Anong ibig sabihin ng sin bearer? Tagapagdala ng kasalanan. Tingnan natin sa Matthew 26, verse 39. 26:39. Kung nandiyan na po kayo, start natin basahin sa verse 39. And he went a little further and fell on his face and prayed. Nanalangin po, di ba? Nanalangin si Kristo. Saying, "Oh my Father, if it be possible," kung pwede, parang ganun po, pananalita ng Panginoon.
let this cup pass from me. Parang ayaw niyang gawin ang kalooban ng Diyos. Hayaan ang sarong ito ay lumayo sa akin. Ano yung sarong na yon? Yung kalooban ng Diyos na tagapagdala siya ng kasalanan sa buong sanglibutan. Siya ang maghuhugas ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan sa cross. Yun ang sarong ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kay Jesus. Pero, kung kalooban mo, sabi ng Panginoong Jesus. Okay? If it is thine will, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, hindi kalooban ko, but as thou will. Ganun tayo dapat. Hindi tayo nananalangin ng patapos. Piniperiod natin ang mga prayers natin. Lord, sa ayaw gusto mo, pupunta ko sa lugar na gusto kong puntahan. Lord, sa ayaw mo gusto mo, gagawin ko to. Lord, sa ayaw mo gusto ko, ito ang gusto ko. O sige, bahala ka. Basta ako, mayroon akong purpose. Okay? Basta ako, anak, ito ang gusto ko para sa'yo. Huwag mo nang ipagpipilitan yan. Maging kagaya natin ng Panginoon. Masunurin po siya sa kalooban ng kanyang Ama. Para sa ganun mga kapatid, hindi rin tayo may lalagay sa aberya. Yon. Kaya, kailangan gawin ng Panginoong Hesus ang kalooban ng Diyos na siya ay mamamatay para sa ating kasalanan. Walang ibang makakagawa kundi siya lamang, si Jesus lamang. Kaya dapat lang po niyang kunin ang saro ng kalooban ng Diyos na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil yun ang sinulat ng buong Biblia tungkol sa Kanya. Bakit? Parang nagsasalita ang katawang lupa ng Panginoon, ayaw niyang tanggapin. Pero naging masunurin pa rin siya sa Kanyang Ama na sa langit. Okay? Kinuha niya pa rin ang saro na yon. Ang saro na yon ay hindi po saro na literal. Ang ibig sabihin ng saro sa Biblia, kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. O kagaya kanina, kahapon, o kanina, Pastor, pwede ba akong lumabas sa kapupunta? Diyan lang, manood ng basketball. O sige, basta huwag ka magtagal ha. Opo. 2 oras wala pa. So, hindi na makakuha si John Paul. Next time, nahirapan si tatay niya sa pagana. Yung pala pumunta sa Madyong. Nagkipag-basketball. Sabi niya manonood lang ng basketball. Ganon, parang ganon, no? Yung ating pagpapaalam minsan sa Diyos ay meron na tayong inilalaan. Di ba? Mental reservation. Parang palamuti lang sa bibig natin, hindi natin alam kung sino kausap natin. Makapangyarihang Diyos po yan. Okay? Minsan, ganun tayo. Parang, ano bang sabihin nun? Niluloko natin ang Panginoon Diyos. So, ngayong gabi, sa mga aral na naipahayag sa bawat isa natin, ang mga prayers natin, asahan natin hindi agad-agad dumadating ang kasagutan. Tandaan niyo po yan, ha? Itinutura lang tayo na kalmado. Tinuturan tayo na magantay. Kasi ang Diyos natin hindi agad-agad. Ang kalooban natin palagi na bilang tao, lalo na pagka ang puso natin ay mali-mali, nakaplano na po ang disenyo natin sa kaisipan ng Diyos. Babaguhin mo? Babaguhin mo? Kaya mag-repack ka sa buhay mo sa lahat ng mga kapalpakan sa buhay mo. Sino may kagagawa niyan? Di ikaw. Right?
Yung kayong may relasyon sa Panginoon. Mag-review kayo ng buhay nyo. Lahat ng mga sinalihan nyo dyan na mga kalokohan, saan nauwi lahat? Meron bang magandang bagay na idulot? Mas naging rebelde pa kayo? Kaya, kung ako sa inyo, wala nang mas masayang bagay na dapat mong kinalalagyan ang lagi kang nandyan sa sentro ng kalooban ng Diyos. Lagi ko sinasabi yan sa inyo. Mai-enjoy mo ang fellowship ng Panginoon. Kaya, sa ating pagtatapos ngayong gabi, maingat po tayo lagi sa mga desisyon na ginagawa natin. Maaring mga desisyon na yan ang maglalayo sa iyo sa Kanya. Kapaki-pakinabang lagi, mga kapatid, ang inilalaan ng Diyos sa buhay-buhay natin kung lagi tayong alert, active sa gawain. Sabi nga, sinasabi niyo lagi, Proverbs 3:5, Proverbs 3:5, hindi naman kayo nagtrato sa Kanya. Hindi kalukuhan, di ba? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Kwanyo-kwanyutan. Balat. At kayo magtrato sa balat at si katuwa. Tutan. Kalukuhan, di ba? Kung mag-trust kayo, mag-trust po kayo talaga. Kalukuhan po yun. Huwag kayong sumandal sa inyong sariling kaalaman. O mamaya naman, mayroon namang tatawag sa inyo. O mayroon namang ano yan? Where is trusting in the Lord there? This is the right time for you, my dear folks. You have to correct your heart, surrender your will, and listen always to the leading of the Holy Spirit. Are you listening to the leading of the Holy Spirit? Read the Word of God, of course. Hindi ba kayo nagsasawa for all these years? Ganyan kayo lagi. Hindi na kayo umuobra. Wala na pong yung progreso ng ating buhay, especially in our spiritual life. Kaya mga kapatid, hanggang dyan na lang po ako. Nawa po ay malaking challenge sa inyo ito. At hindi kayo magsasawa lagi sa pakikinig ng saway at mensahe ng salita ng Diyos. Remember, God does not always answer our prayers. You must always wait. Tayo na po tayong lahat at magtapos na po tayo sa pananalangin. Let's bow our heads and let us pray. Ama naming Diyos ng banal, maraming salamat po muli Lord sa oras na ito. Natapos muli namin gawain po namin dito sa church. Salamat po sa inyong mga anak na iningatan nyo sa kanilang pagpunta rito. Makapagbahagi, Panginoon, sa karampung oras na meron sila. Salamat Ama at pinaunlakan po nila ang inyong kalooban na makarinig ng salita. At Panginoon, sa oras nito, nais ko po i-dedicate sa inyo ang gadget na nagmula po sa inyo, Lord, sa pamamagitan po ng resources, unlimited resources. Nahirapan po kayo, Panginoon, sa kawalan po ng gadgets po namin, especially po sa street preaching, sa bayan, saan man po namin pwedeng magamit, na gaya po ng una, Lord, kung paano nyo po iningatan yung una naming sound system, ay mas tatagal ito, Panginoon. At nawa po ay wala pong masasira at hindi ito masusunog o anuman po, Panginoon. Bless you po ito na patuloy na magamit hanggang sa inyong muling pagbabalik. At maraming salamat, Lord, sa lahat ng provision nyo sa aming buhay. Dahil sa inyo, Panginoon, ay lagi po kaming maglingkod sa inyo ng may katapatan. Salamat po sa lahat ng kaloob niyong mga pagpapala, lalo na po ang aming kalusugan.
Lord, kahit wala kaming pera minsan, ito ang kayamanan po namin, ang aming kalusugan, Lord. At kahit hindi kami masyadong nabibigyan ng karangyaan sa buhay, sapat na po sa amin, Panginoon, maging kontento po kami sa simpleng kaloob niyong mga pagpapala. Dahil pagka pinayaman niya po kami, Panginoon, pinalaki niyo ang aming mga pinagmumulan ng kayamanan, sigurado, Lord, kami po ay makakalimot sa inyo. Kaya mas mabuti na po kayo kami, Panginoon, na laging umaasa sa karampot na pagpapala niyo sa aming Panginoon. At amin po nga natatamasa pa ang presensya niyo sa aming buhay. Sa amin pong pag-uwi, Lord, kayo po manguna sa amin. Ingatan niyo pong bawat isa, magarating po ng safe and sound sa kanilang tahanan. Muli po, Ama, kayo po aming tinataas. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good night and God bless you all.